influenza, no, may dalawang klase yan, influenza A, influenza B. But it is a viral form of infection na pwedeng magkaroon ng complications will lead to a viral pneumonia. Okay, so ang pinakaano lang yan, being flu, a viral infection, madalas ang mga pasyente will complain ng pag-ubo, may sipon, sumasakit ang kalamnan, may konting lagnat, no? Basta ang overall well-being ng pasyente maaaring medyo bagsak, no? O kaya talaga medyo pinanghihinaan, lalo na kapag severe yung infection na dumapo sa kanya, no? And this we see, yung mga severe na flu, we often see to sa mga pasyente na may edad na, so 60 years old and above, doon sa mga existing medical conditions katulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, diabetes, cancer, yung mga immunocompromised, no? We expect pwedeng magkaroon ng severe flu that can lead to pneumonia, or pwedeng hindi lang viral pneumonia but pwede rin magkaroon ng superimposed bacterial pneumonia, no? Bacterial infection. So, which can aggravate the problem. So, kasi, Dr. Limpin, pag sinasabi natin, ay trangkaso lang to, ipapahinga ko lang to, ganun kadalasan eh. Pag nararamdaman natin itong ubo, sipon, lagnat, and aches sa katawan o mga pain, no? Yung masakit ang ating pangangatawan, paano siya nagiging pneumonia? Yes, kasi remember, parang katulad din yan na Cheryl ng COVID-19. Nag-uumpisa din, nagkakaroon ng sipon, no, ubo, konting ubo, and then mag-i-invade siya doon sa baga natin. So that can cause the pneumonia, especially kung ang pasyente nga ay may edad at saka may mga pre-existing medical conditions. Kasi medyo mahina ang immune system nila, kumbaga yung panlaban nila against infection, medyo mahina, and therefore that renders them vulnerable para doon sa severe type of infection. At kapag nagkakaroon ka ng severe flu, this can actually lead to the development ng viral pneumonia. Ang masama dito, Cheryl, pwedeng magkaroon din ng superimposed bacterial infection. So, ang message natin sa ating mga kababayan, hindi porket flu, ibig sabihin ay babaliwalain natin. Kaya importante na nagpapatingin agad tayo para kung sakaling dumating ito, nagkaroon tayo ng pneumonia, pwede ho tayong mabigyan ng support, no, in terms of yung kung ano yung gagawin, and also kung may bacterial infection, mabibigyan kagad tayo ng antibiotics. Doc, yung kaninang mga nabanggit natin na senyales, sintomas, ubo, sipon, lagnat, aches, yaan yung influenza, yung trangkaso. Paano, kailan tayo magsususpetsa or kailangan ng pumunta sa ospital? May iba pang senyales, sintomas na nagsisimula na ang pneumonia? Okay. Kapag ang mas marami-rami tayong plema na ilalabas, no, at saka kapag talaga ang lagnat natin ay mas nagpa-persist o mas nananatili ng mahigit sa 2-3 araw, no, at saka yung ubo natin mas palala ng palala, yan ibig sabihin mas kailangan natin talagang magpatingin at pumunta na ho tayo sa ospital. And then yung kasama na rin siguro, Doc, no, yung shortness of breath, yung parang kinakapos ka. Oo, pero Cheryl, hindi ko nga isinama yan dahil paghihintayin pa natin yung mahirapan tayo ng paghinga, yung shortness of breath, medyo ibig sabihin talaga, parang hindi malala na, no? Kumbaga sa
by that time parang medyo late na rin tayo. So mas maganda kahit hindi pa tayo nahirapan huminga. Basta napapansin natin na ang ubo natin mas medyo lumalala, mas gumagrabe, kailangan ho tayong pumunta na, magpatingin na ho tayo sa ating mga doktor. And Dr. Limpin, may kinalaman nga po ba talaga yung malamig na panahon sa pulmonya? Kasi sinasabing ito po ang dahilan ng outbreak sa Japan ngayon. Kasi po ang flu, Cheryl, mas nakikita natin kapag taglamig. Ganitong taglamig, no? Kaya usong-uso talaga ang mga viral infections, no? In fact, hindi lang siya flu kung hindi meron pa rin yung tinatawag naming respiratory syncytial virus, no? Itong klase ng viral infection na ito, very similar din ang presentation, katulad ng flu. And napakahirap ma-differentiate one from the other. So, importante talaga na kapag kayo ay nagkakaroon ng ganitong mga sakit, mas maganda pa rin magpatingin na lang, lalong-lalo na kung ikaw ay matanda at saka may mga existing medical condition. Kasi ikaw yung vulnerable na mas magkaroon ng severe infection. Hindi po biro, pag tinamaan talaga ng pneumonia, maaari itong ikamatay. Paano po natin, paano makakaiwas ang isang tao po sa pneumonia, or paano natin mapoprotektahan ang ating mga sarili? Yes, of course, no, syempre yung pagmamask, no, is mas maganda, magsusuot tayo, pero hindi pa rin foolproof. Nakita naman na natin yan nung pandemic, di ba? Cheryl, kahit na nakamask, nagkakaroon pa rin tayo ng COVID-19. So, sa ngayon, meron ho tayo talaga pinaka-mas effective na pamaraan ng prevention ng flu o kaya ng pneumonia itself. Meron ho tayong mga bakuna. Bakuna against flu, may bakuna tayo against pneumonia. The most common cause of pneumonia na yung streptococcal pneumonia na pwede talagang maging dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Yan po, may bakuna po para dyan. Para sa ganon, kapag nabakunahan ho tayo, mas mayroon ho tayong protection against severe disease at mas maililigtas ho tayo, hindi ho tayo mamamatay.